Anumang investigasyon na nais niya patungkol sa kanya mismo at kay Senator Go, mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang manguna ng komiteng yun para walang aligasyon na ito'y personal at hindi impartial at hindi fair. Ito ang pinakamainit na balita ngayon. Senador Bato, binalaan ni Senador Escudero at Senador Hontiveros at tinutulan ang pangunguna nito sa drug war probe sa Senado. Well, haharapin namin yan sa susunod na mga araw. Kukonsultahin ko ang ibang mga miyembro. Pero nakausap ko na si Senator Bato kaugnay niyan. At ang sinabi ko sa kanya, anumang investigasyon na nais niya patungkol sa kanya mismo at kay Senator Go, mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang manguna ng komiteng yun para walang aligasyon na ito'y personal at hindi impartial at hindi fair. Yun ang haharapin namin siguro sa mga susunod na araw. Committee of the Whole, option yon. Pero ang tinitingnan ko rin ay iba pang komite na pwedeng mag-handle nito maliban sa komite ni Senator Bato. Siyempre, may karapatan siya at bahagi siya dun sa pagtalakay at discuss ng bagay na yun. Paano tinanggap mo ito? Okay naman sa kanya. No? Nagkapalitan kami ng text kagabi. Pero isa sa formal ko ito sa mga susunod pang araw. Magkikita kami itong weekend pagbalik ko matapos ng kinailangan ko lamang gawin dito sa Sursagat. Ayon kay Escudero at Senador Hontiveros, mas makabubuti na layuan umano ni Bato at Senador Bungo ang panguna sa pag-iimbestiga sa drug war at dapat umanong ang buong Senado ang mag-iimbestiga para walang aligasyong magiging bias ang pag-iimbestiga dito. Dagdag pa ni Hontiveros, sa pamamagitan ng Senate Committee of the Whole, mas magiging panatag umano at mas maiinganyo rin siya na sumali at tumistigo ang mga biktima ng drug war ng Duterte administration. Dapat umanong marinig at malaman ang buong katotohanan. Tina-target nila. You know that already. Pero ang pinaka gusto kong sabihin sa inyo, lahat naman ng korupsyon, narinig nyo na dito eh. Lahat ng korupsyon, lahat ng kababuyan ng bangag na administrasyon, narinig nyo na naman dito sa akin everyday. Kahit na tayo abala sa mga bagay-bagay, still, kahit paus tayo, ay patuloy kung, sinishare sa inyo ang mga mga nakalap natin mga balita. Diba? Ang ganda-ganda. Okay? Ang ganda-ganda ng plano ni Bato para magisa nila si Duterte. Hindi ba? Bakit haharangin nila Satanas? At bakit si Kilay, although hindi pa tapos, sinasabi ko to para hindi na siya makaporma. Bakit Kilay, ikaw ay magpapa-impluensya? Kasi sabi ni Barbers, ang yabang-yabang niya pa dito. Nagpadala na kami ng imbitasyon kay ex-President Duterte, kay Senator Go at Senator Bato para, maging resource person diyan sa sa Huwad Committee na yan. Ang yabang-yabang. Okay? Then now, si Bato na mismo nagsabi na, sige, i-open na natin ang investigation sa Senado, baka sakaling pumunta si Pangulong Duterte. Ngayon, haharangin nila. So, alam nyo na ang jutang ginemes na kongreso na yan ay hindi yan para sa Pilipino. Para yan sa mga gustong sirain ng mga bangag na kongresista dahil bayad ang kanilang mga kaluluwang itim ng pera ng bayan. So kasi kontrolado nila ang lower house. Kaya gusto nilang ipatawag si Duterte doon. Ngayon kasi pag si Duterte pumunta sa Senate, 'di ba? Ilan lang sila doon? 24 lang sila, 'di ba? Hindi nila makukuyog si Pangulong Duterte. Kasi talagang makatikim sila ng, actually sabi ko, I'm so excited na kung anong sasabihin ni Pangulong Duterte dito. Imagine mo mga palangga, ang gusto nilang pakinggan. Itong mga manggugurgor, ito yung mga nakakulong, ito yung mga tumanggap na mga payola and everything. Tapos ayaw ng Senate. Kung ito ay hindi matuloy, ayaw nilang ipatawag yung mga matitinong resource person, yung mga eyewitness mismo na nakakita at mismo nakaranas, naka-eksperyensya na minsan
ay inalok sila, okay? Inalok sila na magpulburon ni Lisa Tanas. Walang iba dito kundi what? Si Cathy Binag. Tingnan mo kung gaano ka walang hiya itong mga jutang ginimes na ito. Si Tambaloslos, tinatrabaho si Attorney Vic Rodriguez, pina-project, naghahanap ng mga taong babayaran para sirain si Attorney Vic. Pinagsasabong ang mga Duterte supporters. Mag-ingat kayo ha. Huwag kayo masyado nagpapaniwala. Lalo na sa mga mapanira within the group. Okay? Tignan mo ako. Yung mga naninira sa akin, deadma ko lang. Kasi mananaig ang katotohanan. Kasi they are not my focus. Anyway, hindi man ako politiko. At kahit sirain niyo ako ng sirain, hindi naman bababa ang presyo ng bilihin. Kahit sirain ako ng sirain, gawa nila ako ng kwento, hindi naman po ang buhay ninyo ay magiging maalwan. Kahit sirain ako ng sirain, katulad ng ginagawa kay Vic Rodriguez, hindi naman bababa ang presyo ng bigas. Hindi naman magkakatrabaho ang anak ninyo. Hindi mapipigil ang online gaming o online sugal na mismo ang mga artista ang nagpo-promote nito. So ay kaya hindi ako nagpapapatol sa mga 'yan. Ay nako, tignan nyo. Okay? Ito mga ngayon, mga ito balita. Babasahin natin uli ang balita, October 17. Okay. Dahil headline na nga Duterte ipapatawag din ng Senado sa investigasyon sa Pulburon War. Okay. Sabi dito, tingnan natin. Ipapatawag ng Senado si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sandaling simulan ng investigasyon ng War on D ng kanyang administrasyon. Ayon kay Senator Bato, kahit pa naka-break ang sesyon ng Kongreso ay magsasagawa sila ng motu proprio investigation kaugnay sa mga aligasyon ni dating Philippine Charity Sweepstakes PCSO General Manager Garma. Ayun naman pala hindi naman nakalagay dito, hindi naman sinabi actually ni Bato na ipatawag si Lita Satanas. Bakit mo hinaharang, Kilay? Dahil ang sabi dito, ito yung kaugnay sa PCSO General Manager revelation na ang Duterte ay sangkot sa ganito sa ganyan. Hindi ba dapat matuwa ka, Kilay at Botod? Pero kasi natatakot kayo kung ano yung lumabas sa nganga bells ni President Duterte. Yun mga palangga. Sinabi ni De La Rosa na dapat malinawan ang aligasyon ni Garma sa pagbibigay ng reward na sinumang pulis na makakagurgur ng umano'y D-Lord o Addictus Benedictus. Inihayag ni De La Rosa na hindi pa niya personal nakakausap ang dating Pangulo pero malakian niya ang posibilidad na humarap ito sa investigasyon ng Senado. Nilinaw ni De La Rosa na hindi nilalayong kontrahin ang investigation ng HUAD Committee ng House of Representatives sa gagawing parallel investigation. Sabi ni Bato, ipapatawag natin siya pati kung sino-sino ang mga cabinet members niya noon na pwede maging resource persons. Malaki ang posibilidad na mag-attend siya kung kami ang mag-iimbestiga. Yan ang sabi ni Bato. So ngayon, haharangan nila Palangga. O bakit nila harangan? Ayon sa ating source, kinakausap ni Butod si Kilay na wag ituloy itong investigation. Kala ko ba gusto niyong panagutin si Duterte? Diba? Bakit haharangan? Sa magkanong halaga? Kung meron man. Ano ang kapalit, Kilay? Bulgari? Why is ill? Ano ba? Ano ang kapalit nito? Alam nyo, sa totoo lang, there are times na sana mayroon na lang akong gahom. Gawin ko na lang silang pulburon. Okay? Itong mga hinayupak na ito, gagawin ko silang pulburon lahat para wala nang salot sa lipunan. Pupulbusin ko talaga. Kasi wala tayong gahom. Ang gahom lang na meron tayo, yung boses ninyo, power ninyo, mga palangga. Ano ito? Ito, may balita pa. Alam nyo ba to? O si Ligarda daw. Ligarda, anong drama ni Ligarda? Okay. Department of Transportation, sinabon ni Ligarda sa palpak na poster ng Banawe Rice Terraces sa NAIA. Bakit? May bago na naman ba?
Pinagsabihan, matapos sabunin ni Loren Legarda ang DOT na maging mapagmatsyag sa kanilang advertisement na kumalat ang palpak at maging poster ng Banawe Rice Terraces in Benguet. Di ba luma na to? In the past. Okay? Okay? Okay, luma na nga. Ipinalala ni Legarda sa ginanap na pagdinig ng Senate Finance Subcommittee sa Budget and Department of Tourism. Attached agencies na aabot sa 3.394 billion para sa susunod na taon. Tingnan mo, DOT. Di ba? Si Frasco. Ano ba ginawa? Na-attract ba ang ating mga turista? Paano papasok? 3.94. 3.394 billion po ang ang budget. Laki yan, no? Saan napupunta ito? Takot pumunta ang mga dayuhan sa Pilipinas dahil ang presidente ay addictus benedictus.